Naku anak, tamang-tama ang dating mo. 3 araw na lamang ay fiesta na rito. Masayang masaya si Mang Tasyo nang makita ang kanyang anak na dumating. Siya si Mila na matagal nang nawalay sa kanila dahil napilitang manirahan sa Maynila. Dahil naroon ang hanap buhay ng kanyang construction worker na asawa. Ngunit ang sayang yun ay agad na napalitan ng takot nang makita ang umbok ng tiyan ng anak. Agad niyang hinawakan ng kamay ng anak at hinila ito papasok ng kanilang bahay. Halika na, pumasok ka na. Sige po. Teka, dahan-dahan tay. Baka namang madapa ako sa pagkakahila niyo. Ano bang meron? Huwag ka na magtanong. Pag-usapan natin mamaya. Nagulat si Mila sa inasal ng kanyang ama. Nang makapasok siya sa kanilang bahay, hindi pa man siya nakakaupo, ay bigla nitong isinara mga pinto at bintana. Pagkatapos ay napatakbo ito sa kusina. Kinuha ang isang garapong asin at nagwisik sa bawat sulok ng bahay. Sa bintana, sa pintuan, at pati na rin sa sahig. Tay, ano ba nangyayari sa inyo? Ilang buwan na ang anak mo? Magpipitong buwan na po. Bakit ba parang takot na takot yung itsura nyo? Mila, alam mo ba kung ano nangyari dito kamakailan lang? Hindi po, ano ba nangyari? Isang buntis ang namatay sa baryong ito. Pero hindi lang siya basta namatay. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kinuha, kinain. Tay, Diyos ko naman. Hanggang ngayon ba naniniwala pa rin kayo sa mga aswang? Huwag niyo akong takutin, kababalik ko lang kung ano-ano na agad ng chismis na ibinabalita niyo. Anak, makinig ka sa akin. Hindi ito biro. Meron talagang aswang. Alam ko. Bakit, nakakita na ba kayo? Hindi pa. Pero may kwento sa akin noon ng lolo mo tungkol sa mga ganyang nilalang. Ano po ba kasi ang nangyari dun sa kinikwento nyo? Inatake nga ng aswang. Yung ipinagbubuntis niya, bigla na lamang nawala sa tiyan ng babae. Ayun ba? Naku, maraming ganyang kaso sa Maynila, tay. Malamang sa malamang po, may kondisyon o komplikasyon yung pagbubuntis niya. Kaya namatay ang bata. Namatay ang bata? Anak, magkaiba ang namatay sa nawala. Ikaw ba, anong iisipin mo kung bigla na lang nawala sa sinapupunan mo ang anak mo? Kaya mo bang ipaliwanag yun? As in nawala? O ano? Di natulala ka. Ganito kasi yun. Isang gabi, habang natutulog daw sila ng asawa niya, may narinig silang mga kaluskos sa labas ng bahay nila. At nung sumilip sa bintana, may nakita siyang isang nilalang na may mahabang kuko, may malalaking mata at may pakpak na parang paniki. Ang sabi, humingi ng tulong yung asawa. Ang kaso, wala naman daw tumulong kasi walang narinig na ingay yung mga kapitbahay. Tapos? Bigla na lang sumigaw yung babae. Paglingon niya, wala na. Patay na agad. Walang sugat maliban sa maliit na butas sa kanyang tiyan. At agad na napansin na wala na yung umbok, nawala yung sanggol, at patay na yung ina. Ganun kabilis na matay? Oo, kaya naniniwala ang marami dito na isang malupit na aswang ang gumagala tuwing sumasapit ang gabi. Ewan, pero hindi po ako kumbinsido, tay. Kasi kung may aswang, wala naman tayong nababalitaan ni minsan ay nakahuli maski isa. Ano bang klase ang asawa ng buntis na yun? Napakalaki naman niyang duwag. Ni hindi man lang niya na ipagtanggol ang asawa. Hindi ganun kadaling kumalaban ng aswang, anak. At hindi rin ganun kadaling makakita dahil magaling silang manlinlang. Magaling silang magbalat kayo. At kapag nakakita ka ng isa, tiyak na katapusan mo na. Kung hindi mo sila kayang kalabanin, magiging huli na ang lahat. O siya, itay, hayaan na natin sila. Kung talagang ganun na nangyari, wala rin naman tayong magagawa Anak, nakikiusap ako. Huwag mong baliwalain ang sinasabi ko. Kung may
marinig kang kahit na anong kakaiba sa labas mamayang gabi, kahit gaano kaliit, huwag kang magbubukas ng bintana o pinto. Huwag kang lalabas ng bahay. O maski may tumatawag, maski boses ko pa, huwag kang magbubukas. Naiintindihan mo ba? Opo, sige po. Susundin ko ang sinasabi nyo. Mabuti naman, anak. Saka ang isa pang ipinag-aalala ko, maliban dun sa babaeng buntis na sinasabi ko, meron ding insidente na may nawalang bata sa kalapit baryo. Hanggang ngayon ay hindi pa'y nakikita. At pinaniniwalaan din na baka kinain ng aswang? Parang ganoon na nga. Kaya huwag kang magpakakampante. Hindi porket tahimik ang isang lugar ay ligtas na. Tumango si Mila. Alam niyang may punto naman ang kanyang ama sa mga sinasabi nito. Kailangan pa rin na mag-ingat. Pagkalipas ng ilang oras, tahimik na ang gabi. Mahimbing na rin sa pagtulog ang babae. Pero isang kakaibang ingay ang nagpagising sa kanya. Sa unay inakala niyang panaginip lamang. Ngunit nang nagpaulit-ulit ang tunog, napagtanto niyang di guni-guni ang lahat. May narinig siyang kumakatok sa may pinto at narinigan niya ang tinig ng kanyang ama. Nanatili siyang alerto at pinakikiramdaman kung talagang boses nga ba yun ng tatay niya. Anak! Anak! Buksan mo ito! Napakapit siya sa kumot. Nang tignan niya ang oras ay 2:00 pa lamang ng madaling araw. Hindi niya magawang maisip kung bakit kakatok ang tatay niya sa ganoong oras. At alam naman niyang hindi ito lumabas. Muli siyang nakarinig ng malakas na katok at muling pagtawag. Maski hindi siya naniniwala sa aswang at pamilyar ang boses, alam niyang may mali. Napakahaba ng bigkas ng bawat pantig. Halos tumigil ang kanyang paghinga dahil sa nerbiyos. Lalo pat naisip niyang hindi yun ang kanyang tatay. Tahimik ang paligid, pero ramdam niya ang presensya ng tao sa labas. Buksan mo! Alam ko nagising ka pa! Napahawak siya sa kanyang tiyan. Dama niya ang bagyang pagkilos ng sanggol sa loob. 2 buwan na lamang ay isisilang niya na ito. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, huwag magpakampante at huwag magbubukas ng pinto o bintana, lalo na sa gabi. Hanggang sa bigla na lamang may tira matatalas na kuko na humahagod sa dingding. Pusa lang yan na nagpapatalas ng mga kuko niya. Ngunit hindi yun huminto. Nagpatuloy lamang, mabagal at matagal. Unti-unti ay nakaramdam na ng takot ang babae at pinanayuan na rin ang balahibo sa kanyang batok. Lalo na't paulit-ulit na nagsasalita ang kanyang ama at nakikiusap na pagbuksan siya ng pinto. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili hanggang sa naisip niya na puntahan sa kwarto ang kanyang ama. Pagbukas niya ng silid, nakita niya itong mahimbing na natutulog. Tay! Tay! Tay, gumising ka! Ilang beses niya itong niyugyug pero hindi magising. Hanggang sa bigla na lamang may malakas na kumalubog sa bubong. Napakagat siya sa labi. Pumikit ng mariin. Ayaw niyang bumigay sa takot. Ayaw niyang bigyan lakas ang anumang naroon sa labas. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, hindi totoo ang mga aswang. Hindi ako pwedeng matakot na lang dito. Kailangan may gawin ako. Naglakad siya ng dahan-dahan at pumunta sa kusina. Kinuha niya ang asin at nagwisik sa loob ng bahay, sa bintana, sa pinto at sa bawat sulok ng buong kabahayan. Hindi siya tumigil hanggang sa may narinig siyang tila umangat mula sa bubong at may malalakas na pagaspas ng malaking pakpak. Lumalakas ang huni ng kakaibang ibon sa labas. Una ay nagpaikot-ikot ito at bigla na lamang nawala. Nakahinga siya ng maluwag. Bagamat di niya nakita kung anong gumambala sa kanya ng gabing yun. Ayaw niya pa rin isipin na isa yung aswang. Ayaw niyang matakot. Kaya ayaw niya pa rin maniwala.
Pinaliwala niya ang unang gabi na yon. Ni hindi siya nagkwento sa kanyang ama kung ano ang nangyari. Dahil baka lalo na naman itong mag-alala. Kilala niya kasi ang kanyang tatay at alam niya na kapag binanggit niya ang insidente kagabi, tiyak na kung ano-ano na naman ang gagawin nito, maprotektahan lamang siya laban sa aswang. Ngunit ang pagbabaliwala niyang yun ang naging dahilan kung bakit naulit ang ganong senaryo ng sumunod na gabi. Muli siyang nakarinig ng mga kaluskos at kakaibang tunog sa kanilang bakuran. Mga tunog ng pumapagaspas na pakpak at pagkalampag sa bubong at ang tila naghahasa ng matatalim na kuko sa dingding. Mabilis siyang tumayo sa kanyang kama at pinuntahan muli ang kanyang ama. Sa pagkakataong yun, nagulat siya nang makita na nakatayo sa may bintana ang lalaki at may kung anong sinisilip sa labas. Nagpatuloy ang mga tunog, paulit-ulit at palakas ng palakas. Sa bawat hinto'y narinig niya ang malalakas na paghinga nang tila isang dambuhal ang nilalang sa labas. Para itong nag-aabang, nagpaparamdam, nananadya upang ipaalam sa kanila na naroon siya. Hoy, Tay! Anong ginagawa mo dyan sa bintana? Huwag ka maingay. Anong huwag maingay? Sino ba kasi ang walang magawang tao na yan? At sa gabi pa talaga nagawang mag-ingay? Hindi yun tao. Maniwala ka sa akin, aswang yun. Aswang? Gusto mo bang makita? Seryoso ka ba talaga dyan, Tay? Oo nga. Halika, tingnan mo. Hindi pa naman siya aatake. Yang kilos niya na yan, nagtatanod lang ang hayop na yan. Nagtatanod? Ano yan? May nagpapasweldo ba sa kanya para gwardyahan ako? Huwag kang ang pilosopo. Halika, tingnan mo para maniwala ka. Lumapit ang babae. Pumalit siya sa pwesto ng ama. Maingat na sumilip sa kaunting siwang ng bintana. Nang tuluyan niyang masilip ang labas, napalunok siya nang wala sa oras. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang isang nilalang na nasa tapat ng kanilang bahay. Tahimik lamang ito. Parang nagbabantay sa paligid. Anyong tao, pero ang balat ay kulay abo. Kulubot at parang matandang puno na natutuklap na dahil sa sobrang tuyo. Mahaba ang mga daliri at mas manipis kaysa sa normal na tao. At sa dulo nito ay may matutulis na kuko. Ganun na lamang ang kilabot na naramdaman niya nang biglang lumingon ito sa direksyon niya. Agad na lumayo siya sa bintana at napatras. Ngunit maski saglit lang niya itong nakita. Nakabisado niya kaagad ang nakakakilabot na anyo nito. Ang matay malaki, bilog at madilim na madilim. Ang uloy bumabaling-baling na parang laging may hinahanap o inaamoy. Ang bibig ay may nakabaong mga matutulis ng ngipin. Hindi pantay-pantay. Mahaba rin ang kanyang dila at naglalaway ang kanyang bibig. Bumabaluktot din ang kanyang likod sa hindi natural na paraan. Ano? Naniniwala ka na? Anong klaseng nilalang yun? Bakit ganon, Tay? Aswang ang tawag dyan. Maniwala ka, nagtatanod ng aswang sa'yo at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon para sunggabang ka. Huwag naman po kayong manakot ng ganyan. Binalaan na kita pero hindi ka nakikinig. Eh ano pong gagawin natin? Makapatayin ako ng aswang na yan. Huwag kang mag-alala. Yang kilos niya na yan, wala pa yung balak umatake. Eh ano nga gagawin natin, Tay? Maghihintay kung kailan siya sasalakay? Naisip ko na dalhin ka muna sa kapatid ko sa kabilang baryo. Kaso baka sundan ka lang doon. Kaya nagpasya ako na dumito ka na lamang. Kaya naman kita sigurong ipagtanggol kung sakali. Basta makikinig ka lamang sa akin. Huwag matigas ang ulo mo. Hindi naman po matigas ang ulo ko Kung di matigas yan, di sana hindi ka buntis ngayon. Tigilan mo nga ako, Mila. Tatay naman aswang po ang pinag-uusapan natin dito. Eh, aswang din naman yung gumawa niyan, di ba?
Tay! Makinig ka sa akin, anak. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Lalo na sa mga taong hindi mo kilala. Lalo na ngayon, fiesta. Maraming dayo. Nakakatakot. Parang ayoko na tuloy lumabas. Tama yan. Dito ka na lang muna sa loob ng bahay. Iwasan mong lumabas na mag-isa. Dapat lagi ka may kasama. Huwag ka rin tatanggap ng mga pagkain o inumin mula sa hindi mo lubos na kakilala. Opo. At isa pa, eto, may ibibigay ako sa'yo. Itong bawang, ilagay mo sa tabi ng bintana at pinto mo. Dapat din magsaboy ka ng asin. Kahit papaano, makakatulong daw yan para di basta-basta makapasok ang aswang. Opo, gagawin ko. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwalang may mga aswang nga. Tay, paano kaya kung kausapin na lang natin? Gusto mo bang malapa ng wala sa oras? Yang mga yan, hindi nila alam maawa. Wala sa bokabularyo nila ang salitang pakiusap. Kaya huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi ka sigurado kung makakatulong. Baka lang naman eh. Maya-maya'y may narinig silang papalayong mga kaluskos at mabilis na paglipad. Umalis na yung aswang? Mukha nga. Sige, matulog ka na ulit. Bumalik na siya sa kanyang silid. Nahiga at muling nakatulog. Kinabukasan, nagising si Mila dahil sa tunog ng ingay ng mga kawali at kaldero sa kanilang kusina. May nagluluto. Amoy na amoy niya ang masarap na aroma ng pagkain. Agad siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinungo kung saan nanggagaling ang amoy na nagpapakalab sa kanyang sikmura. Para saan po yan? Bakit napakaaga niyo naman yatang magayak ng handa? Ano ka ba? Hindi ito handa. Nagpa-practice ako. Isasali ko to sa taunang labanan sa pagluluto. Alam mo ba na mag-i-sponsor ang mayor natin sa papremyo? Kaya siguradong malaking halaga yon. Ah, talaga po? Eh kung ganyan eh, ipagdarasal ko talaga na manalo kayo. Ano po ba yung niluluto nyo? May maitutulong ba ako sa inyo? Meron, halika. Tulungan mo ko maghiwa ng mga gulay. Lulutuin natin yung pinakapaborito mong ulam noong bata ka pa. Talaga po? Wow! Kung yan ang lulutuin nyo, aba paniguradong kayo na ang mag-uuwi ng tropeyo. Sana nga'y magdilang anghel ka, anak. Alam mo, kaya ko rin to ginagawa. Hindi lang para sa akin, kundi para rin sa magiging apo ko. Kapag nanalo ko, idadagdag natin sa mga pangangailangan mo at ng anak mo. Ang bait nyo naman po talaga. Salamat, Tay, ha. Sigurado ako panalo ka na. Ay! Ano yung narinig ko diyang panapanalo? Bahagyang nagulat ang mag-ama nang biglang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ang tiyuhing si Mang Manuel. Siya ang nag-iisang kapatid ng kanyang yumaong ina. May hawak itong isang maliit na supot ng sigarilyo. Pinapagpag ang alikabok sa kanyang kupas na kamiseta habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Si Mang Manuel ay may edad na. Nasa 70 na. Pero kitang-kita pa rin ang tika sa kanyang pangangatawan. Matangkad siya at matipuno. Halatang batak sa trabaho ng kabataan niya. At hindi basta-basta manghihina. Maputi na ang kanyang buhok. Pero hindi yun nagpawala sa kanyang otoridad. Matalim tumingin ang kanyang mga mata. At di rin siya palangiti. Lagi siyang seryoso at tila palaging may iniisip. Pagpasok niya, ininapag niya ang supot ng sigarilyo sa mesa at tumingin ulit kay Tasyo at Mila. Bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Ano ba yung pinagkakaabalahan niyo ni Buntis? Nagpa-practice si tatay ng lulutuin niya bukas para sa kompetisyon. Ah, kaya pala. Kaya akala ko naman kung ano na. Pero sabihin ko na sa inyo, huwag na kayong umasa masyado. Ako pa rin ang tatanghaling kampiyon bukas. Pinagbigyan lamang kita noon. Baka nakakalimutan mo. Ilang beses na kitang natalo sa ganitong kompetisyon. Mano po, Tiyo? Naku, kayo talagang dalawa. Kaya aga-aga pa nagpapayabangan na kayo. Abay, akala nyo ba kayo lang ang magkalaban bukas? Abay, syempre hindi. Pero alam mo, Mila, kaming dalawa ng tatay mong inaabangan ng lahat sa kompetisyon.
Totoo yon, anak. Pero di ako tulad nitong tiyo mo. Ako, hindi mahalaga sa akin yung panalo. Ang mahalaga sa akin, makapagluto ako ng maayos at mapasaya ko ang mga tao. Kaya lang, iba ngayong taon. Kasi espesyal ang kapupuntahan ng premyo ko. Para sa apo ko, siyempre. Naku po, kunwari ka pa. Kunwari di mayabang. Pero itong sasabihin ko sa iyo, bayaw, hindi ako magluluto ng putyo-putyo bukas. Sigurado ako ang mananalo. Hindi kita pagbibigyan. Hay nako, wala pa nga yung kompetisyon, nagbibilang na kayo ng biyaya. Parang sigurado na kayo na isa sa inyo mananalo ah. Bakit wala bang ibang kasali? Saka paano kung wala sa inyo manalo ha? Aba, hindi mangyayari yun, iha. Ipaglalaban ko ang putahe ko. Pinili ni Mang Tasyo na manahimik na at wag nang sagutin si Manuel para di na humaba ang kanilang usapan. Bagamat kumpiyansa siya sa kanyang recipe, kailan may hindi niya mamalitin ang kanyang bayaw. Lalo pa at alam niyang mahusay din talaga itong magluto. Naibigay ko na yung tabako. Aalis na ako at meron pa akong aasikasuhin sa bayan. Oo, sige. Mag-ingat ka sa lakad mo. Salamat sa mga ito. O sige, dyan na kayo. Mag-practice ka na mabuti, ha? Tumatawa pa ang matandang lalaki habang naglalakad palabas ng bahay ng mag-ama. Walang nagawa ang dalawa kundi ang magkatinginan at halos sabay pang napailing. Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Mila. Sa hindi niya may paliwanag na dahilan, para siyang naiinitan. Masyadong malinsangan ang hangin. Panay ang paypay niya sa kanyang sarili at halos hubarin niya na ang kanyang suot na duster. Hanggang sa muli siyang nakariling ng kaluskos sa labas. Nandito na naman tong aswang na to. Wala talaga siyang balak na tigilan ako. Ngunit natigilan siya ng makarinig ng kakaiba. Di tulad ng nakaraang gabi. Mas maingay ang aswang na nasa labas at may kakaiba itong tunog. Parang sumisingasing na baboy. Isang hayop na parang gutom na gutom. Nanatili siyang tahimik at pinilit na di gumawa ng ingay. 10 oras na ng gabi kaya di niya alam kung gising pa ang kanyang ama. Sa loob-loob niya, taimtim siyang nanalangin na sana magising ito para may kasama siya at mabawasan ang kanyang takot. Habang tumatagal, palakas ang tunog ng baboy. Tumataas na rin ang kanyang balahibo. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa nerbiyos. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniwasang makalikha ng anumang ingay. Maingat niyang tinugo ang silid ng kanyang ama. Tay, gumising po kayo. May aswang na naman pong umaaligid sa bahay. Agad na nagising si Mang Tasyo. Kahit pa antok na antok, agad siyang bumangon nang makita ang takot sa mukha ni Mila. Kinusot-kusot nito ang mga mata. Sigurado ka ba? Talagang hindi na tumigil ang hayop na yan, ha? Opo, sigurado ako. Kanina pa yan eh. Ang lakas-lakas ng tunog niya, parang tunog ng baboy na nagugutom. Mila, dito ka lang sa loob, ha? Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Anong gagawin niyo? Sa kayo pupunta? Papatayin ko na yung aswang na yan. Storbo, nakakainis. Gabi-gabi na lamang namemerwisyo. Pagkasabi nun ay agad na kinuha ng lalaki ang matalas niyang itak at saka binuksan ang pinto at lumabas ng kanilang bakuran. Si Mila naman kahit takot ay hindi mapakali. Kaya kahit alam niyang bawal, dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. At doon niya nakita ang nakakakilabot na tanawin. Isang dambuhalang baboy ramo ang nasa harap ng kanyang ama. Hindi ito ordinaryo dahil mapula ang mga mata nito. At ang pangangatawan ay hindi normal. May mahaba rin itong pangil na lumalabas sa bibig. Habang nakatitig sa nangyayari, napansin niyang may kinuha si Mang Tasyo mula sa bulsa. Isang maliit na botelya na may langis. Alam ni Mila kung ano yun. Ang mahiwagang langis na gawa sa nilangis na katas ng luya. Kaagad na pinahira ni Mang Tasyo ang talim ng itak.
Mahigpit na hinawakan ng matanda ang kanyang sandata. Biglang sumudan ng buhal ang baboy ramo. Sa isang iglap, mabilis na umiwas si Mang Tasyo at buong lakas na hinataw ng itak ang mukha ng halimaw. Isang malalim na sugat ang iniwan nito. Dahilan upang humiyaw ng napakalakas ang aswang. Isang sigaw na matinis at nakakapanindig balahibo. Ano? Sige, laban! Akala mo ba makukuha mo ang anak ko ng ganun-ganun lang? Kita sa mga mata ng halimaw ang matinding sakit at galit. Muli siyang naghanda. Inihanda ni Mang Tasyo ang sarili at ang kanyang sandata. Muli siyang sumugod. Handang protektahan ang kanyang anak at handang tapusin na kaagad ang laban. Ngunit mabilis ding umilag ang baboy ramo. Mabilis ka din, ha? Tingnan ko lang kung makakaya mo pa to. Humanda ka! Sa isang mabilisang galaw, buong puwersa niyang hinataw sa likod ang halimaw. Natamaan niya ito, pero mabilis na tumakbo palayo. Sinubukang hamulin ito ng matanda, pero mabilis ang aswang at maliksi. Agad itong naglaho sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Nakatakas pa! Subukan mong bumalik at lagot ka talaga sa akin! Paghahandaan kitang hayop ka! Tay, tama na yan. Halika na, balik na tayo sa loob. Bakit nandito ka sa labas? Naku, ang tigas talaga ng ulo mo! Hindi ako mapakali sa loob eh. Natatakot ako para sa inyo. Alam mong delikado yan, Mila. Kung hindi mo ko pinakinggan at lumabas ka ng mas maaga, baka ikaw nang tinarget ng hayop na yon. Pero tay, babalik pa kaya yun? Oo, hindi titigil ang aswang hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero hindi tayo papayag. Mabuti pa tara na sa loob at baka mamaya may kasama pa yun. Pumasok na silang mag-ama sa loob ng bahay. Tahimik nilang isinara ang pinto. Siniguradong nakakandado ito na maayos. Naupo si Mang Tasyo sa harap ng hapag. Pinagmasdan ng itak niyang may bahid pa ng dugo ng aswang. Hindi pwedeng ganito na lang lagi, anak. Kailangan natin maghanda. Hindi na sumagot pa si Mila sa kanyang ama. Maya-maya may kinuha itong isang botelya na parang may lamang langis na mamula-mula. Pahiran mo ang tiyan mo para di napapangamuyan ng aswang. Sige po, tay. Salamat po. Hindi nagsalita si Mang Tasyo. Ngunit kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mabilis niyang niyakap ang anak. Mahigpit na parang ayaw na niyang pakawalan pa ito. Halos maluha-luha siya habang hinahaplos ang likod ni Mila. Napangiti ang babae. Ramdam pa rin niya ang takot. Pero kumpiyansa na siyang kayang-kaya talaga siyang protektahan ng kanyang ama at handang ipaglaban sa anumang panganib. Natulog na sila pagkatapos. Ngunit bigla siyang nagising nang may marinig na may nagkukut-kut ulit sa lupa. Parang natroma na siya sa tulog na yun. Kaya matagal bago siya nakaibig. Natauhan lamang si Mila nang mapansin niyang may sumisilip ng liwanag sa bintana. Agad siyang lumabas ng bahay at nakita niya ang kanyang ama na may daladalang halos isang timbang luya. Tay, para saan yan? Kakailanganin ko to para pangsangkap ko sa niluluto kong langis. Yan po ba yung ginamit niyo kagabi? Na pamahid sa itak at dito sa tiyan ko? Ito nga, kita mo naman ang bisa nun, di ba? Maraming matutulungan ng langis kung sakali man na may mga aswang na manggugulo. Mga aswang? Sinasabi niyo ba na marami sila, tay? Oo, nagkamali ako nung una, anak. Nung sinabi kong nagtatanod ang aswang sa'yo. Ano po pala? Iba-ibang aswang yung pumupunta dito. Paano niyo po nasabi? Dahil sa kakayahan nila magbago ng anyo. Kita mo naman, ibang aswang yun nandito kagabi kesa dun sa nakita nating unang aswang. Opo, baboy ramo yung kagabi. Tama, yung kagabi, isa yung uri ng awok. Di hamak na mas malakas yung aswang na yun kesa dun sa una mong nakita. Paano na po ngayon, tay? Baka bumalik na lang ako ng Maynila nito kapag nagkataon. Ano? Babalik ka dun sa walang kwenta mong nobyo?
Ang totoo po, ayoko na nga po eh. Huwag lang magpapakita sa akin yung hayop na yon, kundi kakarnihin ko siya ng buhay at ilalahok sa mga lulutuin ko. Grabe ka naman, Tay. Ano kayo, aswang? Ay totohanin ko talaga yan. Kaya pagsabihan mong wag na wag pupunta dito. Ay, oo nga pala, Tay. Maiba tayo ng usapan. Di ba mamayang hapon na yung contest? Baka makalimutan nyo, ha? Wala nang problema doon. Nakahanda na lahat ng mga sangkap ko. Pipitasin na lang. Saka yung karne, kanina ko pa nakatay. Nakababad na sa pampalasa. Ah, siya nga pala, Tay. Pwede ba ako maglakad-lakad muna sa labas? Manunood lang ako sa plaza ng mga palaro. Sinong kasama mo? Hindi ka pwede magpagala-gala dyan sa labas ng walang kasama. Tatawagin ko na lang yung anak ni Tio. Eh sige, mabuti pa nga. Oh, huwag kayong magtatagal ha. Yang tiyan mo. Ay, teka, dali mo tong natirang langis kagabi. Dagdag proteksyon mo. Agad na ibinulsa ng dalaga ang botelyang may langis. Naglakad siya papunta sa bahay ng kanyang Tiyo Manuela. Malayo pa lamang ay dinig niya na ang ingay ng tawanan at sigawan ng mga kalalakihan sa bahay na yun. Nang marating niya na ang bakuran, bumungad sa kanya ang isang patay na baboy ramo sa gitna ng mga lalaki. Kinakatay nila ito. May ilan na nagtatanggal ng balahibo nito gamit ang mainit na tubig at labaha. Habang iba naman ay naghahanda na ng mga kawaling malaki. Nanatili siyang nakatayo at nagmamasid. Nabigla kasi siya sa nakita. Mabigat ang dibdib niya habang pinagmamasdan ng baboy. Parang bigla siyang di makahinga. Naalala kasi niya ang baboy ramo na nakalaban ng kanyang tatay nung gabi. Napakurap siya nang biglang bumagsak sa sahig ang isang bahagi ng laman ng hayop. Nakangiting napatingin sa kanya si Tio Manuel. Aba Mila, napadalaw ka. Mukhang tinitiktikan mo lulutuin ko ah. Tio naman, wala naman po akong pakialam sa paligsahan niyo mamaya eh. Ikaw naman, ang seryoso mo. Nagbibiro lang naman ako. Halika, pasok ka. Sumali sa paghahanda. Maglilitsyo kami ng baboy. Pumunta ka rito mamaya ha. Ang laki naman po niyan. Saan niyo po nakuha? Eh nahuli namin kagabi pag-alagala dito sa baryo. Eh siguro galing yan sa gubat. Naligaw dito. Alam mo, matindi ang hayop na yan. Parang ayaw nga magpahuli. Pero magaling ako eh. Akong nakapatay sa kanya. Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Mila. At para siyang masusuka ng biglang sumagi sa isip niya na marahil ang baboy na kinakatay ng mga lalaki ay ang aswang na nakalaban ng kanyang tatay. Ayos ka lang ba? Mukhang masela ng pagbubuntis mo, iya. Nasusuka ka ba? Ayaw mo nang amoy ng baboy? Ayos lang po ako. Ilang buwan na ba yung ginadala mo? Nasa 7 buwan na po. Abay, pwede na. Po? Ano pong pwede na? Ay, ang ibig ko sabihin eh, pwede nyo lang ang paghanda ng paglabas niyan. May mga gamit ka na ba? Damit ang sanggol. Eh yun ang sinasabi kong pwede nyo lang ihanda. Akala ko naman po kung ano na. Kumain ka na ba? Opo, kanina sa bahay. Nandiyan po ba si Pinsan? Magpapasama lang po sana ako na gumala dyan sa may plaza. Mamamasyal lang po ako ng konti at maglalakad-lakad. Oo sige, puntahan mo lang dyan sa loob. Sige po, Tio Manuel, salamat po. Walang anuman, iha. Bumalik si Tio Manuel sa grupo ng mga lalaki habang si Milay nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Agad niyang inaya ang kanyang pinsan. Tumango naman ito kaagad at sinabing magbibihis lamang. Habang hinihintay ang pinsan, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga nangyari kagabi at may mga tanong siyang gustong malaman ng mga sagot. Matapos magbihis ni Junjun, sabay silang lumabas ng bahay at naglakad patungo sa plaza. Sa bawat hakbang, dama pa rin ni Mila ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sinikap niyang itago ito sa pinsan. Pagdating nila sa plaza, saglit niyang nakalimutan ang bumabagabag sa kanya. Bumungad sa kanya ang makukulay na dekorasyon, mga banderita sa sumasayaw sa hangin, kalsadang pinapailawan ng mga makikislap na parol,
at malalaking arko na may nakasulat na maligayang fiesta. Sa gitna ng plaza, isang entabladong itinayo. Napapalamutian ito ng mga bulaklak at kurtina. Sa paligid nagkalat ang mga kubulo tindahang nag-aalok ng masasarap na pagkain. Tulad ng bibingka at puto bongbong na lalong nagpabuhay sa diwa ng pista. May mga nagtitinda rin ng mga laruan, damit at iba pang palinda na dinudumog ng mga mamimili. Nagpadagdag din ng sigla ng paligid ng mga batang nagtatakbuhan na may mga hawak na lobo at candy. Ang saya, no? Daming tao ngayon. Kahapon, kalahati lang siguro nitong nasa plaza. Siyempre, unang araw ng piyesta eh. Ganito naman talaga, di ba? Sa bagay. Uy, gusto mong pumunta sa perya? May mga palaro dun. Baka sakaling manalo tayo. Sige, kuya. Yak, anong kuya? Uy, total wala naman tayo sa bahay. Baka naman pwedeng ate na lang tawag mo sa akin. Kakadiring kuya. Oo na. Bakit pa kasi hindi mo pa sabihin kay Tio Manuel yan eh? Para makalaya ka na dyan sa katawang lalaki mo. Hindi pwede. Alam mo naman kung gaano kagalit yun sa mga bakla. Mapapatay ako nun, maniwala ka. Nakakatakot naman yan. Ganun ba talaga kasama ang tatay mo? Na sarili niyang anak mapapatay niya dahil lang sa pagiging bakla? Ah, change topic na nga. Ayokong pag-usapan ng bad vibes. Tayo na lang sa perya. Okay. Subukan natin yung baril-barilan. Baka makakuha tayo ng stuffed toy o kaya keychain. Sige, subukan natin. Basta ikaw ang babaril, ha? Ay, di ba pwedeng ako na lang maputukan? Baril ni Tio Manuel pwede pa. Tara na nga. Naglakad na sila. Sa pagpasok nila sa peryahan, biglang napatigil si Mila. May isang lalaki ang agad na nakaagaw ng kanyang pansin. Nakahubad ito mula bewang pataas. Kaya kita ang matipunong katawan. Malapad ang balikat. Matigas ang dibdib at may maayos na hulma ang abs. Kumikinang ang kanyang balat sa ilalim ng sikat ng araw. Waring bahagyang pinagpapawisan. Ngunit hindi lamang katawan ang kapansin-pansin sa kanya dahil biniyayaan din ito ng maamong mukha. May mapupungay na mga mata at mapupulang labi. Hindi sigurado si Mila kung bakit siya natigilan. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil ba sa kaba o naaakit siya sa lalaki. At sinong iningitian mo dyan, buntis? Naku, kaya naman pala. Kilala mo ba siya? Oo, isa sa parientes dito. Ang pogi, no? Parientes? Mukhang artista, sayang naman. Kaya nga, bagay siya maging modelo o artista talaga. Pang-leading man ng pig eh. Ay teka, huwag mo sabihing... Ang dumi ng utak mo. Ay, ang landi ng buntis. Sa'yo na, no? Wala naman ako interest dyan. Kaloka ka. Uy, ba't ka namumula? Huy, tumigil ka na nga. Nakakaya, baka marinig niya tayo. Tigilan mo yan. I-drop mo muna yan si baby bago ka lumandi ulit. Kaloka. Tara na nga. Kung ano-ano sinasabi mo eh. Tara na lang maglaro. Sige, para kapag nanalo tayo, sa akin mapupunta yung teddy bear, ha? Sigurado ka? Maiuwi mo ba yun sa inyo? Parang di ako sure. Nagpatuloy sila sa paglalakad at nilibang ang mga sarili sa iba't ibang palaro sa perya. Sa kabila ng saya tawa na nilang magpinsan, hindi mawala sa isip ni Milang nakitang lalaki. Para kasing may nararamdaman siyang kakaiba rito na di siya pinatatahimik. Habang abala ang kasama niya sa paglalaro, muli siyang lumingon sa direksyon ng lalaki. Ngunit sa pagkakataong yun, nagulat siya dahil nakatingin na rin ito sa kanya. Diretso at matalim. Jun, uwi na tayo. Ha? Bakit naman ang bilis? Naalala ko kasi tutulungan ko pala si tatay magluto. Para doon sa ilalaban nila bukas? Oo. Gora na tayo, Mars. Baka matsaka pa si baby sa loob. Ang laki na niya, no?
Bawal ka ng rumampa at magpakabek-bek. Anong bek-bek? Magpagod, ano ba? Nagmadali na silang lumayo sa peryahan. Pilit niyang kinakalma ang sarili habang naglalakad kasama si Junjun. Pakiramdam niya ay sinusundan pa rin siya ng tingin ng lalaki. Pero hindi na siya naglakas ng loob na lumingon. Anyway, ang rush mo, Mars? Baka mami rumampa na yung Junakis mo sa kakabili-baby mo. Kaya mo pa ba? O need natin ang stretcher? Ha? Okay lang ako, bilisan mo na lang. Nang makarating sila sa bahay, agad niyang tinulungan ng ama sa kusina. Nakatayo ito sa harap ng malaking kawa. Hinahalo ang nilulutong ulam para sa kompetisyon. Nagpaalam na rin kaagad si Junjun. Ba't ang bilis niyo namang mamasyal? Bigla po ako napagod, Tay. Kaya niyaya ko na agad umuwi si Jun. Tama lang yan. Dapat palagi mong pakikinggan ang katawan mo. Pagpagod, magpahinga. Malapit ka ng mga anak. Tay, Ano yon, anak? yung mga parientes, sila din ba yung mga dating nagpupunta dito nun? Hindi, iba yung grupo na yan. Bakit mo na itanong? Mula naman po, napansin ko lang. Hindi kasi pamilyar ang mga mukha eh. Hindi na nag-usisa pa si Mang Tasyo. Pero ramdam ni Mila ang bahagyang pagkailang niya. Pilit niyang kinalma ang sarili at inisip na siguro nagkataon lamang na napatingin sa kanya ang lalaking yun. Pagod lang ako. Ay, kaloka, napaparanoid na naman ako. May sinasabi ka ba? Wala po. Pagdating ng alas 4 ng hapon, biglang natigilan ng mag-ama nang pumasok sa kanilang bahay si Manuel. May bitbit itong isang malaking kaldero na may takip. Halata sa mukha niya ang kasiyahan habang inilalapag niya sa lamesa ang dala. Tasyo, huwag ka na magpagod dyan, kaluluto. Ito na oh. Sigurado naman ako itong putahe ko ang papatok mamaya sa plaza. Ano na naman yung pinagmamayabang mo, Manuel? Sigurado ka bang masarap yan? Baka mamaya puro butot taba lang naman yan. Abe, iniinsulto mo yata ako, bayaw. Ako pa ba? Malasa ito at sobrang sarap dahil pinalambot ng hinay-hinay. Hindi basta-basta. Pinataba ko pa yan bago ko kinarne. Ayan na naman kayo. Nag-aasaran na naman kayong dalawa. Ito kasing tiyo mo masyadong mayabang. Abay, natural lang naman na ipagmalaki kapag siguradong masarap, di ba? Mamaya lang, makikita mo. Uubusin to ng mga tao sa plaza. Tulad nung nakaraan. Talagang hindi mo makalimutan yun, ano? Sinwerte ka lang nung nakaraan. Bueno ba kasi ang niluluto mo? Espesyal na kare-kare. Nako, pangkaraniwang putahe na lamang yan. Hindi ka pa nadadala sa pagkatalo mo, sa pagkapahiya mo. Tama na, napipikon na ako. Alam nyo, ang mabuti pa, chill lang tayo. Huwag nating gawin malaking bagay ang kompetisyon. Tiyo Manuel, tatay, tama na ang asaran ha. Oo na, anak. Ano ba kasing ginagawa mo dito at daladala mo yung kaldero mo? Pa, sabay-sabay na tayong pumunta roon. Mabuti pa, dalian nyo na dyan. Ang bagal-bagal mo talaga kahit kailan, bayaw. Sandali na lamang naman ito. Magigisa na lang ako ng bagoong. Mabuti pa mauna ka na. Ay, hindi pwede. Mas magandang dalawa tayo para may drama. May pagka-grand entrance tayong dalawa. Nako, kayo talagang dalawa. Para kayong mga bata. Sandaling tinitigan ni Mila ang kanyang tiyo. Masaya ito at tila mabait ang araw na yun. Hindi tulad doon na palaging mainitin ang ulo. Sa oras na yun, parang may kung anong sigla ang kanyang mukha. Napansin din niya na bihira niya itong makita na ganoon. Relax at nakangiti at parang walang iniintinding problema. Dito lang po muna kayo Magbibihis lang po ako saglit. Ay, sandali lang. Kailangan ko palang bumalik sa bahay at tatawagin ko si Jun. Dito na muna tong panlaban ko, ha? Mila, bantayan mo tong tatay mo, ha? At baka dayain tong putahe ko. Dagdagan kung ano-ano. Ginawa mo pa ako mandaraya.
Kung gusto mo, bitbitin mo na yan at umuwi ka na. Biro lang naman yun. O sige na, babalik na lang kagad ako. Pagkalis ni Manuel ay napatingin si Mila sa kaldero. Naisip niyang bigla na nais niyang manalo sa kompetisyon ng kanyang tatay para sa taon na yon, alang-alang sa kanyang anak. Mabilis siyang nagbihis sa kanyang kwarto at bago lumabas, kinuha niya ang lanang hinahaplas niya sa kanyang tiyan tuwing gabi. Pagbalik sa kusina, wala na roon ang kanyang tatay. Naroon ito sa puso at hinuhugasan ng mga ginamit sa pagluluto. Dahan-dahang binuksan niya ang kaldero at tinagdagan niya ng lana ang ulam. Wala siyang ideya kung ano ang magiging epekto ng kanyang ginawa. O, tama-tama. Andyan ka na pala. Halika, ayusin na natin tong niluto ko para madala na natin sa plaza. Opo, Tay. Pagkalipas ng ilang sandali, ay dumating si Junjun. Mila, tapos na ba kayo? Balita ako nag-aayos na sila sa plaza. Tara na dun. Baka ma-disqualify tayo, sayang. Nasa si Tio Manuel? Bakit hindi nyo kasama? Susunod na lang daw. Mukhang biglang sumakit ang tiyan. Pagdating nila sa plaza, naabutan na nila ang napakaraming tao. Makulay na rin ang mga dekorasyon at nakapalibot na ang mga mesa kung saan nakalagay na at nakadisplay ang iba't ibang putahe na maglalaban-laban. Inilagay na nila ang 2 putahe malapit sa entablado. May pag-grand entrance pang nalalaman. Di naman siyang naghatid ng pambato niya. Ewan ko ba dun kay tatay? Sinabihan ko naman kasi na wag nang kainin yung tira namin kahapon. Kasi sabi ko panis na. Ang kulit. Kaya yan, sumakit ang tiyan. Good luck sa'yo, Tay. Sana tayo po ang manalo. Ako din, wish ko din yun para sa inyo. Hayaan nyo ni si tatay. Nako, ipagsusog lang naman niya yung mapapalanunan niya rito eh. Kayo ba? Para ito sa anak ni Mila. Kaya talagang sana kayong manalo, pinsan. Salamat ha. Ilang sandali na lang bago magsimula ang kompetisyon ay dumating si Mang Manuel. Mabuti naman nakaabot pa ako. Puwisit at tiyan to, hindi nakisama eh. Okay na naman po ang lahat, Tio Manuel. Hihintay na lang daw ang mga hurado at magsisimula na din ang pagtikim. At pagkatapos, pwede na raw kumain. Maya-maya'y narinig na nila ang hiyawan ng mga tao nang makitang parating na ang mga hurado. Sila ang 3 matatanda na kilalang magagaling sa pagluluto sa kanilang bayan. Kasama rin ang isang panauhing chef na mula raw sa syudad. Umakyat sila sa entablado at isa sa kanila ang humawak ng mikropono. Nagpalakpakan ng mga tao nang sinabi nilang sabik na silang simula ng kompetisyon. Pinaghanda na nila ang mga kalahok. Inayos na kaagad nila ang mga pinggan at nilagyan ng huling palamuti ang mga putahe. Si Mila ay hindi mapakali. Panay ang dasal sa isip na sana'y magustuhan ng mga hurado ang luto ng kanyang ama. Nag-umpisa na ang tikiman. Dahan-dahang lumapit ang mga hurado sa bawat mesa at tinikman ang bawat putahe. Pinsan, sa palagay mo, anong chance natin? Ewan ko. Basta ginawa natin ang lahat. Nang lumapit ang hurado sa tabi ng magbayaw, kinabahan si Mila. Kumuha ang isa sa kanila ng isang kutsara at tinikman ang luto ng kanyang ama. Napansin nila ang pag-aliwalas ng mukha ng hurado at di nito napigilang sabihin na masarap ang ulam. Napangiti si Mila. Masarap daw yun at malinamnam. Ganon din ang naging reaksyon ng iba. Panay naman ang buntong hininga ni Junjun nang yung sa kanila na ang titikman. Ngunit nang lumapat sa mga labi nila at malasahan ang nilutong ulam ni Mang Manuel, hindi na maipinta ang kanilang mga mukha. Halos masuka ang isa sa kanila habang panay ang pagpaypay ng kamay sa harap ng bibig. Tila inaalis ang hindi ka nais-nais na lasa. Napatingin ang mga manunood at may ilan na nagbulungan. Tila may iba rin na natuwa sa ganoong eksena. Bakit? Anong problema? Bakit ganyan ang mga reaksyon nyo? Lumapit si Mang Tasyo at tinikman ang luto ng kanyang bayaw. Pero halos masuka rin ito sa lasa. Malansa. Sobrang lansa. Ah? Imposible! Niluto ko yan ng maayos!
Saka parang matigas din ang karne. Ano ba kasi ito? Dahil sa sinabi ng kanyang bayaw, ay tinikman na rin ni Mang Manuel ang ulam. Nalasahan nga niyang malansa ito at parang sariwang dugo ang lasa. Kaagad niyang binuksan ang kaldero. Agad na naamoy niya ang lansa nito. Ganun na lamang ang pagkayamot niya nang makitang tila na wala ang bisa ng mahikang inilagay niya rito. Halatang hindi ito karne ng baboy. Mapula ang karne at may nakakasulasok na amoy. Anak lang! Anong ginawa mo rito, bayaw? Ikaw bang sumabotahin ito? Bakit? At bakit ko namang gagawin yun? Wala akong kinalaman dyan. Bakit ako sisisihin mo sa palpak mong luto? Lalong napahiya si Mang Manuel at sa inis ay napaupo na lamang siya sa isang tabi. Pero bigla na lamang nagkagulo ang lahat nang biglang tila nang hina si Mang Manuel. Pawis na pawis siya at nanginginig. Napahawak siya sa kanyang dibdib na tila kinakapos ng paghinga. Ayos ka lang ba, bayaw? Mabuti pa'y umuwi na tayo. Dali, John. Tulungan mo kung maiuwi itong tatay mo. Bilis! Teka, ano po ba nangyayari? Huwag na kayong maraming tanong. Manuel, makinig ka. Relax ka lang, ha? Relax ka lang. Hindi mo yan pwedeng ipakita dito. Uwi na tayo. Pero bigla na lamang umungol ng malakas si Mang Manuel. Nagulantang ang lahat dahil ang ingay na yun ay hindi pangkaraniwan. Hanggang sa bigla na lamang humaba ang kuko niya. Nagbago ang kanyang anyo. Unti-unting bumaluktot ang kanyang likod. Tinubuan ng pangil. Naging isang halimaw. Isang aswang. Napasigaw sa takot ang mga tao. Tay! Ano nangyayari? Bakit nagkaganyan si Tio Manuel? Tay! Magsalita ka! Tumahimik ka na muna. Huwag kang aalis dyan sa likod ko. Nagkagulo na sa plaza. Isang matandang lalaki ang pumulot ng bato at ibinato sa aswang. Tumama yun sa balikat, pero parang baliwala lamang yun kay Mang Manuel. Huwag kayong matakot. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi ko ginusto ito. Hindi ko ginusto maging ganito. Ngunit wala nang gustong makinig. Mula sa likuran, isang lalaki ang sumugod. Hawak ang isang matulis na patalim. Wala siyang pag-aalinlangan na saksakin si Mang Manuel. Mabuti na lamang at mabilis itong nakailag. Namukha ni Mila ang lalaki. Siya yung gwapong parientes. Hindi nito nilubayan ang matanda. Sa kanyang pag-atake, tumalon ng mataas ang aswang. Mabilis ang naging kilos nito. Nagpalit na rin ito ng anyo. Naging isang aso. Tumakbo ito ng tumakbo hanggang sa nawala na sa paningin ng mga tao. Ilang kalalakihan ang mabilis na humabol. May dalang mga sulo at gulok. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi na nila inabutan si Mang Manuel. Unti-unting humupa ang gulo. Naiwan sa gitna ng plaza si Junjun. Nakayuko. Hindi alam kung anong gagawin. Nasa isip niya ang imahe ng kanyang ama. Mula sa likuran, lumapit si Mila. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng kanyang pinsan. June, doon ka na lang muna sa bahay namin. Hindi ka namin pababayaan ni tatay. Hindi na kailangan. Kaya ko naman. Sigurado ka ba? Kailangan natin pag-usapan sa bahay to. Sandali lang! Napatingin ang tatlo nang biglang tumayo ang isang lalaki sa gitna ng bulwagan at matalim na nakatingin sa kanila. Ikaw! Ba't mo pinagtatanggol ang aswang na yun kanina? May alam ka ba? Aswang ba kayo katulad niya? Hindi ako aswang at hindi ko ipinagtanggol si Manuel. Isang lalaki ang nagsalita at nagsabi mga kamag-anak sila ng aswang. Kaya posibleng mga aswang din sila. Tumahimik kayo! Huwag niyo akong pagbintangan sa isang bagay na hindi naman totoo! Eh bakit mo nga pinoprotektahan yung aswang? Huwag ka na magmaang-maangan pa! Dahil kitang-kita ng lahat ng ginawa mo! Hindi masamang aswang si Manuel. Kita niyo naman, di ba? Hindi siya lumaban. Hindi siya umatake. Ano? Porkit ganun mambait na?
Aswang yun! Dapat tinapos na natin! Tama na! Tama na! Biglang nilapitan ng lalaki si Junjun at kaagad na kinuwelyuhan na. Ikaw! Isa ka rin sa kanila? Hoy! Bitiwan mo yung pinsan ko! Sumusobra ka na! Kailan naging sobra maghangad ng kaligtasan at katahimikan para sa lahat? Ikaw! Buntis ka pa naman! Hindi ka ba natatakot na baka biktimahin ka ng mga ito? Ikaw kung makapagsalita ka, akala mo kilala mo ang lahat ng mga tao dito ah. Bakit pa bida-bida ka ha? Anong intensyon mo? O ngayon binabaliktad nyo na ako. Hindi ka makasagot? Alam mo ba yung pinagbibintangan mo dating albularyo dito? Marami na natulungan yan dito. At isa pa, dito na tumanda yan. Eh ikaw, anong ganap mo dito sa baryo namin ha? Ikaw nga dapat ang kinu-question eh. Ako? Bakit ako? Ako ba yung nakita nilang naging aswang? O yung kamag-anak nyo? Sigurado ho ako, di natin dapat magkatiwala ng pamilyang ito. Kamag-anak nila yung aswang. Kaya sigurado kong mga aswang din sila. Tumigil ka na. Sige, kung gusto niyong pakinggan ang taong to, patayin niyo na ako. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Wala kayong mapapala. Saglit na natahimik ang lahat. Si Hari ay walang nakuhang suporta sa mga tao. Napag-isip niyang marahil ay marami ang nagtitiwala rito, kaya di nila magawang saktan na. Maski kitang-kita na ang ebidensya na posibleng ang aswang ang mga ito. Hindi na natuloy ang programa sa plaza. Sa huli nagsimula ng magsiyuwian ng mga tao. Nang makauwi ang mag-ama, walang humpay na pagtatanong ang ginawa ni Mila. Tay, sabihin niyo nga sa akin ng totoo. May alam ba kayo tungkol dito? Bakit parang hindi ka nagulat? Bakit parang alam niyo na? Mila, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Hindi, Tay. Karapatan kong malaman ng totoo. May tinatago ba kayo? May kinalaman ba kayo sa pagiging aswang ni Tio Manuel? Tumahimik ka. Hindi mo alam ang totoo. Si Manuel, biktima lang siya. May nanghawa sa kanyang aswang. Ano? Sinubukan ko siyang gamutin. Bago man lang sana dumating ang piyesta, umasa akong magagamot ko siya. Yung tabako, yun ang bayad niya sa pabor na ginagawa ko sa kanya. Pero wala akong magawa. Tuluyan siyang naging aswang at ang tangi ko lang na nagagawa, yung makontrol siya sa pagkain ng tao. Pero ano po yun nasa kaldero niya? Nakita ko po lahat na hindi yun karne ng hayop. Totoong karne yun ng baboy, pero hindi pangkaraniwang baboy. Niluto niya yung aswang. Yun ang hula ko, kasi naamoy ko ang baho ng karne. Kaamoy ng baboy Ramon na nakalabang ko. Naku, sabi ko na eh. Iba ang kutob ko dun sa kinakatay nila kahapon. Pero tay, sabihin mo nga sa akin, posible ba na siya ang aswang na nagtatanod sa akin simula nung dumating ako dito? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado. Pero alam kong hindi ka sasaktan ng tiyuhin mo. Paano naman kayo nakakasiguro? Paano kung siya talaga yun at balak niyang kainin ng sanggol ko kapag nagkaroon siya ng pagkakataon? Hindi. Hindi niya gagawin yon. Imposible. Iba ang kutob ko. Iyon pa rin ba? Iniisip niyo na maraming aswang ang gumagala dito sa atin? Oo. Kaya kailangan nating mag-ingat. Pero hindi ako mapalagay eh. Ano nangyari? Bakit biglang nabunyagan lahat? Bakit nakita ang tunay na lasa at anyo ng niluto ni Manuel? Hindi naman ganun ang itsura nung ipinakita niya sa atin. Saka, bakit siya bigla nagbago ng anyo nung nakain niya na ang niluto niya? Doon ako nagtataka. Tay? Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Huwag mong sabihing... Mila, may kinalaman ka ba dito? Opo. May inilagay ako sa putahe ni Tio Manuel. Yung langis na ginagamit kong panghaplas sa tiyan ko. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo ginawa yun? Hindi ko naman po sinasadya eh. Gusto ko lang naman po manalo kayo. Gusto mong manalo ko dahil sa daya? Mila, hindi ko kailangan manalo para lang sa premyo.
Lumalaban ako ng patas, malinis ang konsensya ko, tapos ikaw ano? Patawad po. Hindi ko alam na ganun ang mangyayari. Hindi mo alam? Pero kung hindi mo naisip na mandaya, hindi sana ito mangyayari. Tingnan mo naging resulta. Nabunyag ang sikreto ng Tio Manuel mo. At alam mo bang di lang siyang pwede mapahamak? Pati tayo. Pasensya na po, Tay. Hindi ko po sinasadya. Hindi sapat ang pasensya sa mga bagay na nagawa mo na. Hindi na natin maibabalik ang nasira. Ang nilangis na luya. Alam mo ba kung ano ang epekto niyan sa tulad ni Manuel? Maniwala po kayo. Hindi ko po intensyong ipahamak si Tio Manuel. Naisip ko kasi na baka kayang baguhin ng luya yung putahe niya eh. Di mo talaga alam yung ginawa mo. Alam mo bang di lang panghaplas at pantaboy ng aswang ang lana na yon? May kakayahan niyong mailantad ang tunay na anyo ng isang aswang. Kapag nakain nila yon, di nila mapipigilang maging aswang o maging tao kapag sila'y nagbabalat kayo. Kaya ba siya biglang nagbago kanina? Oo, at hindi lang yon. Kapag napasok sa katawan ng isang aswang ang langis na yon, unti-unti silang manghihina. Hindi na nila kayang magpagaling ng sarili. Kung masyadong marami ang nakain ni Manuel, baka hindi na siya makabalik pa sa dati. Ibig sabihin, baka mamatay si Tio Manuel? Hindi ko pa alam, pero posible. Hindi. Ano yung ginawa ko? Kasalanan ko to. Wala na tayong magagawa. Huli na para magsisi ka, anak. Ako na lang ang gagawa ng paraan. Susubukan kong hanapin ang tiyo mo at masigurong maayos ang kanyang kalagayan. Opo, please Tay, gawin niyo at ihingi niyo rin po ako ng tawad sa kanya. O sige na, matulog ka na. Dapat nga hindi ka masyado nagpupuyat eh. Masama yan sa bata. Sige po, Tay. Ngunit bago sila maghiwalay na mag-ama, isang kaluskos ang narinig nila. Ako nang bahala dyan. Matulog ka na. Sinilip ni Mang Tasyo ang kanilang bakuran, pero wala siyang nakitang anumang kakaiba sa labas. Kaya tumuloy na rin ito sa kanyang kwarto at natulog. Kinaumagahan, nagising si Mila sa ingay ng mga nag-uusap at nagsisigawan nilang mga kapitbahay. Kaagad siyang bumangon at sumilip sa bintana. Mula ron nakita niya ang kumpulan ng mga tao sa bakuran nila. Yung ibang tao, may mga bitbit na patay na hayop. Kinabahan ang babae. Kaya naman kagad niyang pinuntahan ang kanyang ama. Tay, ano nangyayari sa labas? Bakit sila nagkakagulo? Hindi ko rin alam, anak. Ako nang haharap sa kanila at makikipag-usap. Kanina pa nga tawag ng tawag yung mga yan dito eh. Hindi nga lang ako makalabas kaagad at naliligo ako. Sige po, Tay. Kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Wala tayong ginagawang masama. Agad na lumabas ang matanda at tinignan ang nangyari. Pagdating niya sa labas, tumambad sa kanyang paningin ang isang kakilakilabot na tanawin. Ilang kambing, manok at maging aso ang nakahandusay at wala ng buhay sa isang sulok ng kanilang bakuran. Ang kanilang mga katawan ay may malalalim na sugat. Waring nilaplap ng mabangis na nilalang. Nagbubulungan ang mga tao. Nagtatanong kung anong hayop ang maaaring gumawa ng ganong kalagim na pagpatay. Iisa ang sagot nila, mga aswang. Alam ko na kung saan papunta ang usapang ito. Tigilan nyo na yan. Hindi kami mga aswang at mas lalong di kami ang may gawa niyan. Sigurado ka ba, tanda? Kagabi lang naging aswang yung bayaw mo. Tapos ngayon natagpuan ang mga bangkay ng hayop sa bakuran mo. Ano ibig sabihin nito sa palagay mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na kayo magmaang-maangan pa. Sabihin nyo na ang totoo. Mga pamilya kayo ng aswang. Bakit ako aamin? Patunayan mo kung gusto mo. Alam mo, hindi ko alam kung ano sadya mo dito sa amin. Bukod sa pagiging peryantes na bida-bida, ano ang dahilan mo? Bakit tila gusto mo yatang maging bayani ng baryong ito? Dahil isa akong tagatugis ng aswang. Matagal ko nang ginagawa ang bagay na yon. Kung gano'n ay isa ka lamang bagitong tagatugis. Anong sabi mo?
Hindi ako bagito. Matagal ko nang ginagawa ang panguhuli at pagpatay ng mga aswang. Kung sanay ka na, bakit di ka marunong kumilatis ng aswang? Kung hindi pa nagbago sa harap natin yung bayaw ko, malalaman mo bang aswang siya? Tapos ano, kahit wala kang basehan, pinagbibintangan mo kami. Abay, nagpapatawa ka yata, binata. Minamalit mo ba ako, tanda? Hindi sa pinagtatawanan kita, pero sana wag kang nambubuyo ng tao dito. Umalis ka na sa bakuran ko. Hindi ko alam kung sino ang tarantadong gumawa nito. Mag-iingat ka. Siguraduhin mo lang talaga na hindi ka aswang. Dahil oras na mahuli kita, hindi kita bubuhayin. Gawin mo. Hindi ako natatakot sa iyo dahil malinis ang konsensya ko. Sa loob ay naluluha si Mila. Kahapon lamang ay masaya pa sila at nasasabik sa pagdiriwang ng fiesta. Ngunit sa isang pagkakamali niya, nasira niya ang masayang okasyon na para sana sa lahat. Nang muli siyang sumilip sa bintana, unti-unting nagsialisa ng mga tao. Kanya-kanya namang bitbit ang mga may-ari ng hayop na namatay. Ang ilan ay natakot at nagalit kay Mang Tasyo. Pero may ilang ding naniniwala na malinis ito at hindi gagawin ang ganoong bagay. Ang mga walang hiya. Bakit, Tay? Binabaligtad nila tayo. Tayo ang pinapalabas nilang mga aswang dito sa baryo. Ano po? Pero bakit? Hindi ko alam. Dapat tayong maghanda. Mukhang mas may malalim na dahilan kung bakit nila to ginagawa. Masama ang kutob ko, anak. Hindi pa to tapos. Tay, pwede ba nating imbestigahan yung lalaki na yun? Naisip ko na rin yan, anak. Kakaibang lalaking yon. Hindi ko siya magagawang pagkatiwalaan, maski sabihin pa niya na isa siyang tagatugis ng aswang. Mukhang nasa itsura naman niya, Tay. Anong nasa itsura? Bakit? Nakakita ka na ba ng tunay na tagatugis? Hindi ganoon ang itsura ng tunay na pumapatay ng aswang. Ano ba dapat maging itsura? Kung totoo na tumutugis ka ng mga aswang, dapat maski isang agimat o mutya, meron ka. At walang suot ang lalaking yun, tama? Ang lolo mo noon, siya ang halimbawa ng isang tunay na mandirigma at birador ng mga aswang. Sa tuwing umuuwi siya, mabaho si tatang, malansa at amoy pawis at may mga patak ng dugo sa kanyang damit. Pero yung lalaking yun... Malinis, mabango, walang bahid ng dumi, gwapo. Sandali nga lang. Ako'y naguguluhan dyan sa sinasabi mong bata ka eh. Baka nakakalimutan mo, Mila. Buntis ka. Lumalandi ka pa ata. Porket gwapo mapagkakatiwalaan na. Kadalasan, sila yung mga may pangil tuwing gabi. Naku, hindi ba paninirang puri din po yan? Abay, nakakahalata na ako sa iyo, ha? Tipo mo ba yung lalaking yon? Tumigil ka dyan sa kahibangan mo. Natahimik ang dalawa nang bigla na lamang may malakas na katok sa kanilang pintuan. Uncle? Mila? Buksan niyo tong pinto! Agad na lumapit si Mila at pinagbuksan ang kanyang pinsana. Nakita niya itong tila namumutla at pawis na pawis. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Halika na muna dito sa loob. Paupuin mo, Mila, at painumin ng tubig ang pinsan mo. Uncle, si tatay, nagpakita siya sa akin kagabi. Ano? Totoo po. Gabi na nun, may narinig akong kaluskos sa likod ng bahay. Akala ko kung sino lang. Pero nung marinig ko yung boses niya, pinagbuksan ko po siya ng pinto. Anong nakita mo? Okay naman po siya. Bumalik na po siya sa pagiging tao niya. Mabuti naman. Kaunti nga lang ang nakain niya. Alin po? Wala, iho. Sige, ituloy mo na yung sasabihin mo. Sabihin ko daw po siya yung babala. Sinabi niya sa akin na may paparating na panganib. Anong klase ng panganib? Sinabi niya ba sa'yo? Ang sabi po niya, huwag daw tayo magtiwala sa kahit na sinong dayo dito sa atin, lalo na sa mga bagong dating na estranghero. Bakit kailangan nating gawin yon? May paparating daw po na grupo ng mga aswang. Gusto nila maghari dito sa buong baryo. Tama ang sinabi mo, Itay. Base sa mga nagtatanod na aswang dito sa atin tuwing gabi, hindi lang isang aswang yun.
Marami silang nagpapalit-palit na magbantay dito tuwing gabi, di ba? May nagbabantay na aswang dito tuwing gabi? Oo, nakita ko na yung dalawa sa kanila. Nakakatakot. Anong gagawin natin? Tay, ano nang plano? Hindi ko pa alam. Mag-iisip pa ako. Pero sa ngayon, wala tayong pagpipilian kundi ang pagtiyagaan ng nilangis na luya para di tayo malapitan ng aswang. Mahingi nga rin po ako niyan, Uncle. Teka, bago mo gamitin yan, sigurado ka bang hindi ka aswang? Gaga, hindi ako aswang. Tama na nga yung biruan nyo na yan. Seryoso ang sitwasyon natin ngayon. Dapat tayong maging mapagmatsyag. At ang isa sa pinaghihinalaan ko ay ang ipokritong Periantes na yon. Sino po? Si Pogi? Pogi. Mas gwapo pa kami ni Manuel doon nung kabataan namin eh. Kaya wag na wag niyo mapogi-pogi yung hayop na yon. At baka pakuntugin ko kayong dalawa ni Mila. Pambihira kayo. Gwapo daw. Pweh! Umalis sa tabi nila si Mang Tasyo at tinungo ang taniman niya ng mga luya. Muli siya nagkutkot nito at balak na gumawa ng mas marami. Doon na rin niya pinag-isipan kung ano ang susunod niya nang gagawin. Samantala, nagpatuloy naman sa pag-uusap ang dalawa sa loob. Meron akong kailangan aminin sa'yo. Ano yun? Ako ang... Alam ko na yan. Sinabi sa akin ni Tatay. Narinig niya kayo nag-uusap ni Uncle. Alam mo, sa totoo lang, nagtampo ko sa'yo nung una kasi nga diba, ikaw naging dahilan kung bakit nabuking si Tatay. Nasira mong buhay namin, Mila. Pero si Tatay, sabi niya patawarin daw kita kasi hindi mo naman alam. Pinaintindi niya sa akin na kailangan ko magpatawad kasi kayo na lang natitirang kapamilya ko. Salamat, pinsan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ay, Diyos ko. Basta patawarin niyo ako. Diyos ko, Lord. Kakasabi ko lang. Rewind ka ng rewind. Parang silang plaka, pak the nern. Ano pa yung mga sinabi ni Tio Manuel sa'yo? Sabi niya hindi pa siya sigurado kung ilan ang totoong kalaban. Pero sigurado raw siya na hindi aalis ang mga ito hanggat hindi nakukuha ang gusto nila. Ano bang gusto nila? Dugong fresh, lakas na wagas at power ng pangmalakasan. At ang baryong ito, plano nilang gawing HQ ng mga eklavo nila. Plano nilang gawing pugad ang baryo natin? Hindi natin pwedeng hayaang mangyari yun. Kailangan natin makausap ang mga kinauukulan at ang lahat ng mga tao mapagkakatiwalaan. Kailangan natin magtulungan para mailigtas ang baryo. Pak, true ka dyan. Pero bet kaya nilang maniwala sa atin. Kung hindi sila maniniwala sa atin, paano natin lalabanan ng mga aswang? Kaya mo bang lumaban? Tulungan mo si Tatay. Ganda kong to. Mukha ba akong pang aswang exterminator? Diyos ko, pang rampa to, hindi pang rat-rat. Magpakalalaki ka muna sa ngayon. Kailangan ni Tatay ng kasama. Hindi na niya kakayanin mag-isa. Eme ko na ang buong sangkabaklaan. Pag bet nilang magpakabilib, boom! May army of Beckys na tayong kakampi. Sige, pagbutihin mo mangumbinse ha? Lumipas ng tahimik ang buong maghapon. Pero ang katahimikang yun ang mas lalong nagbigay ng kilabot kay Mang Tasyo. Bumalik na ito sa loob ng bahay, buhat sa pagkalkal ng luya. Inagabihan na natili silang gising na tatlo at nagmamatsyag sa paligid. Tahimik na ang buong baryo, ngunit hindi mapakali ang matanda. Panay sabi ito ng mabigat ang hangin. Parang may mga matang nagtatago sa dilim. Si Mang Tasyo ay may hawak na itak. Bitbit naman ni Junjun ang isang latigo na gawa sa ikog pagi. Sa kamay naman ni Mila, hawak niya ang nilangis na luya. Tapos na nilang pahila ng kanilang mga sandata at nag-aabang na lang sila sa posibilidad na pagsugod ng mga kalaban. Maya-maya lang matapos sumilip ni Mang Tasyo sa bintana, agad niyang napansin ang ilang anino na gumagalaw sa kalsada. Maging alerto kayo. Kumikilos na sila. Anong gagawin natin, Tay? Basta, wala munang gagalaw. Sa muling pagsilip niya, nakita niya sa labas ang unti-unting paglitaw ng mga nilalang.
Hindi lamang isa, kundi 5 sila. Tahimik ang mga yun na naglakad papasok sa bakuran nila. Ilang saglit pa'y umalingasaw ng napakabahong amoy. Habang patuloy silang nagmamatyaga, lalong mas bumigat ang pakiramdam ni Mang Tasyo. Alam niyang hindi lang basta sila sinasalakay. May plano ang mga aswang at tiyak niyang siya ang punteriya nila. Biglang kumalabog sa itaas ng bubong. Kasunod nun ang tunog ng matatalas na kuko na humahagod sa kahoy. Maging alerto kayo! Nasa bubong sila. Meron din sa bakuran. Nakita kong isang payat na aswang. Inawakan ni Mang Tasyo ng mahigpit ang kanyang itak. Ngayon na! Mabilis na binuksan ni Mang Tasyo ang pinto at sumugod sa labas. Kasunod nito ang ilang mga tao na kasama nilang nag-aabang sa loob ng bahay. Silang mga kaibigan at kasamahan ni Junjun. Nagsimula ang madugong labanan laban sa 5 aswang. Napatras ang isang aswang nang makitang maraming taong nakahandang sumalubong sa kanila at makipaglaban. Pero bago ito makabawi sa pagkabigla, mabilis na pinalo ni Junjun ang latigo ang binti nito. Napasigaw ang halimaw sa sakit nang lumapat ang latigo sa balat niya. Isa namang aswang ang lumundag sa harap ni Mila na noon ay nakatayo sa harap ng pinto. Napapikit ang babae saglit. Pero bago pa siya maagat at mabiktima ng aswang, nasabuyan na niya sa mukha ito ng nilangis na luya. Napasigaw ang aswang. Natumba kagad ito sa lupa. Iniinda ang parang nalapnos na katawan nito at mukha. Gumagana ang langis, mga bakla! Ngayon na! Agad na nagsisugod ang mga kabaklaan at sabay-sabay nilang inatake ang 2 aswang. Isa ring aswang ang bigla na lamang lumitaw sa likod ni Junjun. Nakahanda na nitong sagpangin ng walang kamalay-malay na binata. Nang biglang lumitaw sa kung saan ang isang aswang at kinagat sa balikat ang kapwa aswang. Napalingon si Junjun. Tay! Ano ka ba kumakasigaw? Daig pang babae! Tay, ano po kasi? Alam ko na. Matagal ko nang alam, Gaga. Sige na, tulungan mo ng uncle mo. Tapusin na natin ngayong gabi ang mga salot na yan. Isa na lang ang natira sa mga aswang at nahuli na ito ng mga kasamahan ni Junjun. Huhuliin pa nga sana nila si Mang Manuel dahil nakita nila ito sa anyong aswang. Pero pinigilan sila ng 3 at sinabing kakampi nila ito. Aalis na ako. Kailangan ko na ulit magtago dahil sigurado ako na mamaya lang dadami ng tao rito. Sige, salamat sa pagtulong mo, Bayaw. Pagkaalis ni Mang Manuel ay agad na hinarap ni Mang Tasyo ang nahuling aswang. Ano ba ang pakay niyo? Hindi ikaw ang totoong kalaban namin. Isa ka lang malaking sagabal na kailangang linisin. Kung ganon, hindi ang anak kong buntis ang tinatanuran niyo, kundi ako. Sino ka? Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako. Talaga ba? Maski hindi ka magsalita, kayang-kaya kong ibunyag ang mukha mo tulad nila. Pagtingin ng aswang sa kanyang mga kasamahan, nagbago na ang anyo nila. Lalo na yung mga napatakan ng langis. Nawalan ng bisa ang kanilang mga pagbabalat kayo. Isa ang kakaibang nilalang. Pagkasabi doon ay kagad na binuhusan ni Mang Tasyo ng langis ang aswang. Tumambad ang tunay nitong anyo sa kanilang lahat. Ikaw? Tama nga ang tatay. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Ay, so hindi ka pala taga-jowa ball? Charot? Aswang ka pala, te? Colors? Talagang nagpapanggap pa kayong mga parientes, ha? Para masakop tong baryo namin. Akala nyo kaya nyong tatay ko? Matanda lang yan sa paningin nyo. Pero ang lakas niyan daig pa ang kalabaw. Ano, gulat kayo, no? Nandito kami para magparami ng lahi. Marami na kami nahawa ang tao rito. At kahit tapusin yung buhay ko, marami pa sila. Totoo, sinabi niya. Pero huwag kang maging masaya dahil hindi mo sila kakampi. Ang baryong ito ay sa amin at hindi ka namin hahayaan na masakop ito. Poprotektahan namin ang mga tao rito sa abot ng aming makakaya.
Bumalik si Mang Manuela kasama ang mga nilalang na tulad din niya. Ang mga kapwa niya nahawaan at naging aswang. Huli na kayo. Akala nyo ba kaya niyong pigilan ang paglaganap namin? Kahit anong gawin nyo, darami at darami kami. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa likod ng mga puno, lumitaw ang iba pang mga aswang. Mas marami, mas mabangis at handang-handang magkalat ng lagim. Sila ang ibang naging aswang na mula sa iba't ibang baryo o bayan na kanilang pinupuntahan. Nagsimula na silang umatake. Laban! Habang abala sa kanya-kanyang laban ng mga tao at aswang, isang malaking aswang ang bumaba mula sa bubong. Dumidila-dila ito sa labi habang nakatitig kay Junjun. Uy, bet niya ako. Pero sorry, hindi ako mahilig sa horror date, no? Hinampas niya ng kanyang mahabang sandata ang nilalang hanggang sa ito'y malugmok at tuluyang nawalan ng lakas. Si Hari naman ay nagbalik sa kanyang aswang na anyo. Bayaw! Tapusin na natin to! Mula sa kanyang likuran, lumundag si Mang Manuel at sinunggaban si Hari. Bumagsak silang dalawa sa madamong lupa. Gumulong-gulong habang nagpapalitan ng mababangis na kalmot at sagpang. Mabilis si Hari. Bago pa makabawi si Mang Manuel, inabot na ng aswang kanyang balikat at pilit itong kinagat. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo si Mang Manuel. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang matalim na kuko at buong lakas na hinatak ang katawan ni Hari palayo. Dumugo ang balikat nito, pero hindi ito natinag. Sinipa niya ang aswang sa tiyana, dahilan para ito'y mapatras at muntikang tumilapon. Yan lang ba ang kaya mo? Gamit ang kanyang natitirang lakas, inundayan niya ng matinding suntok sa panga si Hari. Napatras ang aswang. Ngunit sa halip na bumagsak, agad itong lumundag paakyat sa isang punong malapit sa kanila. Doon sumabit ito sa isang matibay na sanga. Gamit ang kanyang matatalas na kuko, waring isang higanting paniki. Mula sa itaas, malademonyong ngumiti si Hari. Akala mo ba, Manuel? Kaya mo kong talunin? Sa isang iglap bumagsak ito sa puno. Pabagsak kay Mang Manuel na hindi na nakailag. Natumba ito at yun ang pagkakataon ng aswang. Dinaganan niya ito at mabilis na pinagkakakalmutang mukha at dibdib ng matanda. Duguan si Mang Manuel. Back off sa pudra ko! Maldita kang aswang! Wala kang karapatan! Sinugod ni Junjun ang aswang at pinaghahampas ng latigo. Napaigik ito pero hindi bumibitaw kay Mang Manuel. Pero kasunod niya ang buong tropa ng kabaklaan sa baryo. Isa-isa nilang sinugod si Hari. Nahila nila ito at nailayo at kaagad nilang kinuyog gamit ang kung anumang nahawakan nila. Gaga, akala mo matatakot mo kami? Baliw ka! Pest ka sa Earth! Hindi na nakapalagpa si Hari. Pinagtulungan na ito ng mga bakla. Sinipa, hinampas, sinapak at iba pa. Ano, ha? Feel mo kasi marami kayo? Well, surprise! Marami rin kami, te. Nilatigo niya ang aswang hanggang sa tuloy na itong nawalan ng buhay. Nang makita ng mga natitirang aswang ang nangyari kay Hari, nagkanya-kanya na sila ng takas. Tapos na po ba? Nang makitang tumango si Mang Manuel, halos sabay na tumakbo ang dalawa palapit sa kanilang mga ama. Niyakap nila ang mga ito ng mahigpit. Tapos na talaga, Tay! Oo anak, tapos na. Aalis na ako. Hindi na kami maaari magtagal dito. Naiintindihan namin, Bayaw. Pero ito ang tatandaan mo. Kahit ano ka pa ngayon, pamilya mo pa rin kami. Alam ko, Bayaw. Ikaw nang bala sa anak ko, ha? Ako na ang bahala sa anak mo. Napangiti si Mang Manuel kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Huling beses niyang tinignan ang kanyang anak
bago siya tuluyang naglakad palayo patungo sa gubat. Kasama ang mga katulad niyang nahawa at naging biktima ng grupo ng mga aswang na paryentes. Muli nang bumalik sa normal ang buhay sa baryo matapos ang madugong laban. Pagkalipas ng 2 buwan, naipanganak ni Mila ng normal ang kanyang anak. Nagpatuloy ang buhay para sa kanilang mag-ina, kasama si Mang Tasyo at si Junjun. Di na rin siya bumalik sa kanyang nobyo sa lungsod, bagkus ay inilaan ang sarili para na lang sa kanyang anak. Samantala si Mang Tasyo, nagsimula ng magtanim ng maraming luya sa bakuran. Hindi lamang bilang panangga sa masasamang nilalang, kundi bilang simbolo ng kanilang tagumpay at bagong simula. Wakas.